nag-instruct siya sa kanyang economic managers na maghanap kayo ng pera, maghanap kayo ng panibago na magpupondo ng mga train. At yun nga, Japan. O yan o, ang dami ngayong mga train ginagawa. My God! Kaya nga si PBBM, di ba, siya ngayon yung tinaguriang the father of railways. Ang Pangulo natin ngayon, PBBM, the father of railways. Kasi nga, sa kanyang panahon, ito sa panahon ng Pangulo natin, PBBM, full-blown ang talaga mga railways ngayon. Grabe, kabi-kabilaan. Hindi yan nagawa ni Duterte kasi binudol siya ng China. Yan kasi ang disadvantage kapag nakikipagkaibigan ka lang sa isang bansa, China. Kapag yung bansa na yan ay nagalit or umurong, wala nang mag-i-invest sa'yo. Samantalang ang Pangulo natin, kaibigan niya Amerika, Australia, Japan, Korea, Germany, France. Halos lahat ng bansa kaibigan ng ating Pangulo. China nga lang ang medyo galit sa kanya. Hindi medyo, kundi galit na galit sa kanya. China. Diba? So, ang Pangulo natin ngayon, ang daming investors sa ating bansa. Ayaw ng China pondohan, yung railways. Yan, Japan. Japan ang nagpondo. Diba? Yan yung mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo. Kaya maganda po ang foreign policy ng ating Pangulo kasi nakikipagkaibigan siya sa lahat. Yung China lang naman ang ayaw sa kanya. Kasi nga, ipinaglalaban niya ang West Philippine Sea. Yun. Di ba? Kaya, ito po, good news ito dahil ang dami ng laking ginhawa para sa mga pamilyang pinaka nangangailangan sa Bacoor, Cavite. 20 pesos kada kilo ng bigas. Hatid ni PBBM upang maibsan ang pang-araw-araw na gastos ng mga Pilipino. Di ba? Yan po ang ating Pangulo. Yan. Siya po talaga ay gumagawa ng paraan na lahat po ng mga paraan na kaya at alam ng Pangulo na mangyayari naman, abot kaya kung merong tiyaga, may nilaga, ay ginagawa po ng Pangulo natin, So, isa pa, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng 20 pesos per kilo sa Zapote Public Market. Yan. Zapote naman ito. Ang kauna-unahang pagkakataon ito ay pinagbili sa labas ng kadiwa ng Pangulo Outlet. Sa kanyang pagbisita, tiniyak ng Pangulo ang maganda ang pagtakbo ng programa at naipamahagi ng maayos ang mas murang bigas sa mga benepisyaryo gaya ng 4-piece, senior citizen, PWD, solo parents. Tapos meron pang yung bago, pati mga minimum wage earners. Kaya nasabi ko kung titingnan natin, lahat ng pamilyang Pilipino pwedeng maka-avail. Kasi lahat naman ng pamilyang Pilipino may senior citizen. Sino ba yung pamilyang Pilipino na walang lolo at lola? Sa totoo lang wala naman ako nakitang pamilyang Pilipino na walang lolo at lola Lahat ng pamilyang Pilipino may lolo at lola. So ibig sabihin, lahat ng pamilyang Pilipino makaka-avail nito. Tapos isa pa, solo parents. Madaming mga pamilya may mga solo parents, di ba? Ano pa? PWD. Ano pa? Minimum wage earners. Kaya kung titingnan mo, parang buong Pilipinas, makaka-avail talaga nito. Di ba? Sabi niya, Madam, hindi kay PBBM yung sinasabi mo, magre-research ka muna. Saan ka ba nakatira? Sa Mars? At hindi mo alam? Sa Mars ka ba nakatira? Mukhang hindi mo alam
Naku, yan ang hirap sa inyo mga DDS. In denial kayo sa katotohanan, no? Mag-research ka. In denial ka sa katotohanan. Oh. Nakatira ka yata sa Mars, kaya hindi mo alam. Yan ang hirap sa inyo mga DDS. Oh. Diba? Oh. Anong nagawa ng Duterte nyo? Oh. Sabihin nyo nga sa akin, anong nagawa ng Duterte nyo? Alam ko, EJK, 30,000 na namatay. Diba? Kahit nga yung pinagmamalaki niyang Cordoba Bridge, kay Pinoy yun eh. Noynoy Aquino yun eh. Cordoba Bridge, hindi kay Duterte yun, kay Noynoy Aquino yun. Mahiya naman kayo, no? Halos, pag tinignan mo, halos walang nagawa talaga si Duterte. Wala. Yung pinagmalaki niya, Noynoy Aquino yun, Cordoba Bridge. Tuwan-tuwa yung mga tao. Yan. So, tuwan-tuwa yung mga tao dito. O nga naman, 20 pesos na bigas. Sa 100 pesos, 5 kilo na. Tuwan-tuwa sila, kay PBBM, Nakakatuwa. Yung ngiti ng yung napakalaking tawa ng mga senior citizen, nakakasaya ng puso, no? Mga senior citizen. Ang laki ng mga tawa nila, ng mga smile nila kay PBBM. Ayoko sabihin ng nakakataba kundi aliw, no? Nakakatuwa, nakakasaya talaga. Grabe. Yan Pangulo natin. Yan ang tunay na Pangulo. May tunay na malasakit sa mga Pilipino. Kapag may sinabi siya, kahit pangarap lang, hindi naman niya pinangako, pero tinupad. Yan ang Pangulo. Hindi katulad ng mga DDS, ang Pangulo nila mag-jet ski pagkatapos hindi naman pala nag-jet ski. Ang Pangulo nila nag-promise 3 to 6 months mawawala daw yung droga pero hindi naman tinupad, no? So, ang Pangulo po namin ay may isang salita. Tuwan-tuwa sa kanya mga senior citizen, ang laki ng mga ngiti. Yan. Pakita ko nga sa inyo, ha? Pakita ko sa inyo. Para makita nyo. Yan. Yan. Pakita ko sa inyo. Okay. Yan. Tuwan-tuwa yung mga senior citizen. Di ba? Grabe ngiti nila lolo kay Pangulo. Di ba? Ang saya-saya ng mga lola. Ang saya-saya ng mga lola, di ba? Di ba? Ang saya-saya ng mga lola. Di ba? Di ba? Ang saya. Di ba? Ang saya ng mga lola. Yakap-yakap sila kay PBBM. Di ba? Tuwan-tuwa sila. Saan ka nakakita ng Pangulo ganyan? Pumunta talaga sa mga palengke para magdala ng 20 pesos na bigas. Ang Pangulo lang namin yan, Bongbong Marcos. Di ba? Iba ang Pangulo namin. Hindi yan nagawa ng Pangulo ninyo, sa totoo lang. Hindi nagawa ng Pangulo ninyo yan. Dahil ang Pangulo ninyo ay, hindi ko alam sa kanya kung ano siya mag-isip, no? Yan. Yan, di ba? Okay na sa inyo?
Naiinggit na kayo dyan. Mga DDS, naiinggit na naman kayo. Kasi ang Pangulo namin, may nagawa. Lalo siyang minamahal ng taong bayan. Kasi nakikita ng taong bayan na ay iba pala talaga to. Talagang meron talaga siyang, kapag sinabi niya, ginagawa niya talaga, di ba? May political will, hindi lang nangangako, hindi lang nagsasalita, Paginhawa, hindi ang talagang pagpapagiling, ginagawa. hindi na po kami magbibilag sa kalsada. Malaking tulong po ito sa amin bilang isang magsasaka po. Malaking bagay po yan at maganda po yung naging output ng kanilang mga bigas dito. Magamit pa nila ito at any given time. Pag sila po yung nakaali na, pwede po nila sa dito para po yung proseso yung kanilang mga inaning palay. Ito malaking tulong to sa amin dahil usually pagkatagulan, kailangan mabilis ang ani. Ito malaking biyaya sa amin, magsasakang taga-Muñoz. Maraming pong salamat. Sa po kayo na ito ang gagamit sa tama at sa programa nating pamahalaan. Ulitin natin. Okay. Ulitin natin. Paginhawa, ang pagpapagiling, hindi na po kami magbibilag sa kalsada. Malaking tulong po ito sa amin bilang isang magsasaka po. Malaking bagay po yan at maganda po yung naging output ng kanilang mga bigas dito. Magamit pa nila ito at any given time. Pag sila po yung nakaali na, pwede po nila sa dito para po yung proseso yung kanilang mga inaning palay. Ito malaking tulong to sa amin dahil usually pagkatagulan, kailangan mabilis ang ani. Ito malaking biyaya sa amin, magsasakang taga-Muñoz. Maraming pong salamat. Sa po kayo na ito ang gagamit sa tama at sa programa nating pamahalaan. Di ba? Inggit yan. Inggit kayo. Paginhawa, ang pagpapagiling, hindi na po kami magbibilag sa kalsada. Malaking tulong po ito sa amin bilang isang magsasaka po. Malaking bagay po yan at maganda po yung naging output ng kanilang mga bigas dito. Magamit pa nila ito at any given time. Diba? Yan. May bugok na DDS. Sabi ng isang bugok na DDS, kaya nga madam, sabi niya, ipunin daw ang mga tubig baha, magagamit daw yan sa tag-init. Haha, katinoan ba yun? Yan, okay. Explain ko sa'yo kasi bugok ka no? DDS ka kasi bugok ka, wala kang alam. Ang sinasabi ni PBBM ay ipunin ang mga kapag bumabaha, di ba, ang tubig umaano lang kung saan-saan. Ipunin. Anong ibig sabihin? Nagpagawa siya ng mga dams. Alam mo ba yon? Bugok ka kasi, tanga ka, bobo. Kaya wala kang alam. Juan Carlo, DDS ka, alam ko, kasi bugok ka, tsaka tanga. Ang ibig sabihin ng Pangulo, magpagawa ng mga dams para doon maipon ang mga tubig. Biro mo napakalinaw ng sinabi ng Pangulo natin. Hindi ka marunong umintindi. Pero binibigyan nyo ng reason yung sinabi ni Duterte na pumapatay siya ng tao. Sinasabi nyo napakalinaw naman ang mga sinasabi ng Duterte na pumapatay siya ng tao. Pero binibigyan nyo ng reason. Kesyo, hyperbole daw. Hyperbole yan, hyperbole. Ay, hindi naman totoo hyperbole yan. Tapos yung ginawa ni Sara Duterte na pagtitreat, ay hindi naman daw, lang naman daw yung joke. Di ba? Kahit ang linaw-linaw. Pero yung sinasabi ng Pangulo na iipunin ang tubig, napakalinaw naman iipunin ang tubig. At with action, kasi nagpagawa siya ng maraming dams. So iipunin nga ang tubig para yung tubig na yan ay magamit kapag tag-init sa irigasyon. Ikaw ang wala ka sa katinuan kasi sa tingin ko sa'yo, adik ka. Mukha kang adik. At saka, NPA, komunista. Di ba? Ganyan ang mga utak nyo, komunista, NPA, adik ka. Kaya hindi mo maintindihan. Di ba? 8, magandang gabi, Miss Admin Rich at sa lahat. Magandang gabi din sa'yo, 8. Di ba?
yung mga pronouncement ni Duterte na matagal na daw siyang pumapatay ng tao, hindi pa daw siya nakukulong. Pero kayo, pag kayo ang nag-interpret, sinasabi niya, ay, hyperbole lang yun. Walang hyperbole dun. Kasi ang linaw-linaw ng sinasabi niya eh. Matagal na daw siyang pumapatay ng tao. Hindi daw siya nakukulong. At yung kanyang pag-amin na purposely lumalabas daw siya sa street ng Davao riding his big bike para daw makapatay ng tao. Pero pagdating sa inyo, sasabihin niyo, ay ano lang yun, hyperbole lang yun, ay ano lang yun, idiomatic expression lang yun. Kahit kitang-kita naman na talagang totoo. Yung hindi mo na kailangang bigyan pa ng ibang meaning kasi ando na eh, kitang-kita na. Pero binibigyan nyo pa ng meaning. Pero yung sinasabi ng Pangulo, katulad ng katatanim lang pagkatapos nakapag-ani, eh, kitang-kita mo naman yung ibig sabihin ng Pangulo eh. Yun ang hyperbole. Yung kakatanim lang pagkatapos ay nakapag-ani ka agad. Yun ang hyperbole. Ibig sabihin na kakatanim lang, nagtanim. Pagkatapos, mabilis na kaani. Pero hindi nyo kayang intindihin, hindi kayang arukin ang isip nyo. Or, naiintindihan nyo, pero ayaw nyong intindihin dahil galit kayo sa tao. Pero kay Duterte, dahil gusto nyo si Duterte kahit na mamamatay tao, so binibigyan nyo ng rason yung kanyang mga pronouncement na pumapatay siya ng tao, ay pinagtatanggol din nyo at sinasabi nyo na hindi siya pumapatay. Yun. Oh, 'di ba? But nimo dong, paglusi dong, paglusi. Ang imong lagay inato nimo imong lagay dong, paglusi. Oh, but nimo. Many a truth is said in jest, Shakespeare. Correct. Tama ka dyan, Ocho. Hindi magets yan ng mga DDS kasi mga bugok sila at mga tanga. Hindi nila kayang arukin yan. Sila ay mga bugok at mga tanga. Diba? Oo. Yan ang totoo, mga kaibigan, no? Yan. But ni mo dong, Juan Carlo, paglusi sa imong lagay, inato ni mo imong lagay, imong utin, inata, gamay kaayo dong, paglusi. Bika ni mo Oh. Paginhawa ang pagpapagiling. Paglusi na dong. Yan. So ito pa, good news pa to. Mas pinalawak at abot kayang crop insurance ang hatid ng pamahalaan sa ating mga magsasaka upang masiguro ang kanilang agarang pagbangon mula sa epekto ng sakuna. Ang ganda nito mga kaibigan, no? President Marcos expands farm insurance to help farmers recover from disaster. O di ba? Ang ganda, oh. Farm insurance, mga kaibigan, no? Para makarecover agad itong mga farmers natin tuwing merong disaster. O, di ba? Ganda, mga kaibigan, no? Yan. Ano pa? Sa pagbubukas ng rice processing system sa Nueva Ecija, patuloy ang pinaigting na suporta ng ating mga magsasaka para pataasin ang kanilang kita at patagin ang supply ng bigas sa bansa. You know, PBBM opens rice processing facility to benefit 16,000 farmers in Nueva Ecija. So, tingnan na mga kaibigan, ang ganda ng ginagawa ng ating Pangulo, no? Napakaganda ng ginagawa ng ating Pangulo, no? Yan. Ano yung paglusi? Be kasi itong si Juan Carlo, sinasabihan ko maglusi na lang siya sa iyang lagay, sa iyang uti na gamayot kaayo, no? Maglusi na lang siya. Kasi bastos siya eh. Bastos yan Juan Carlo na yan. DDS yan eh. No? So, pinapaglusi ko na siya. Yan. Tanong niyo po sa kanya kung ano yung
Itanong niyo po sa mga Bisaya. Hindi kasi pwede sabihin dito kasi ano eh. Tanong na lang po sa mga Bisaya kung ano yung ibig ko sabihin. O, galit na galit siya. Yun ang hirap sa inyo mga DDS. No? Mga bastos kayo, pagkatapos, kapag pinatulan yung pagkabastos nyo, galit na galit kayo. O, di ba? O, kayo ang bastos. Mga bastos kayo, kapag pinatulan kayo, galit na galit kayo. O, di ba? Ay, nako. Napaka ano kasi. So, mga kaibigan, no? Yan po, ang daming ganap ng Pangulo, no, mga kaibigan. Hindi po katulad kay Sara Duterte na wala pong ganap, no? Na nagbibintang sa ating Pangulo ng kung ano-ano. Pero siya naman pala ang walang ginagawa. Kita niyo mga kaibigan ha, wala po siyang ginawa eh. No? Kundi puro lang pamamasyal. Samantalang ang Pangulo natin, ako, ang daming ginagawa, ang daming trabaho. Ito pa, pakita ko sa inyo, no? Yan. Pakita ko sa inyo to. Yan, oh. Okay. So yan, oh. Ano yan, oh, di ba? Oh, mga makabagong mga traktora. Oh. Oh, di ba? Oh. Mga farmers, oh, food processing. Oh, di ba? Oh. Yun ang ginagawa ng Pangulo natin. Nagtatrabaho ng gusto ang Pangulo natin. Di ba? Oh. Oh, di ba? Oh. Tingnan natin, basahin natin yan. Okay, ano ba to? Basahin natin. Okay. So, yan yung mas pinalakas na local rice production. Yan. Nasa 6,000 na magsasaka ng palay ang magbebenepisyo sa rice processing system 2 na ininspeksyon at binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Nueva Ecija upang mapataas ang supply ng high-quality rice sa rehiyon. Bahagi ng patuloy na pagsulong ng sapat at abot-kayang pagkain, ibinahagi ni PBBM sa 17 farmers cooperatives at associations ang kagamitang pansakahan gaya ng rice combine harvesters, traktora at handy cultivator. So, yan mga kaibigan, Oh, grabe, ang Pangulo natin ay talagang nagtatrabaho. Oh. Diba? Tatrabaho. Yan ang Pangulo natin. Pero kung sino pa yung hindi nagtatrabaho na Vice President, siya pa ang mareklamo. No? Iba na talaga ngayon mga kaibigan, yung hindi nagtatrabaho na Vice Presidente, siya pa ang nagrereklamo at siya pa ang may ganang mamintas sa trabaho ng iba. Diba? Grabe mga kaibigan, diba? Ganyan po si Inday Lustay, no? Si Sara Duterte. Ganyan po siya. Inday Lustay. Yan. Okay. Sabi ko nga po mga kaibigan, di ba, binatikos niya si Sara, di ba, binatikos niya si PNP Chief General Torre. Ang sabi ni Inday Lustay,
Yung trabaho daw ni General Torre, para daw pang 1980s, no? Dapat daw mag-leverage. Hello? Leverage. Nagsalita ang hindi marunong gumamit ng laptop. Hindi po marunong gumamit ng laptop si Sara Duterte. Inamin niya yan doon sa hearing ng good governance. Di ba? Yung mga teachers, yung mga kasama. Kasi dapat nagtatrabaho siya eh. No? Pero hindi siya marunong kasi magamit ng laptop. Inamin niya doon, hindi siya marunong gumamit ng laptop. Sabi ko nga, wow, lawyer lawyer yan ha. Eh ako nga, mga kaibigan, ako nga eh. Ilang taon na ako? Mag-56 na ako. Si Sara Duterte, 47. Ilang taon siya? Ilang taon siya nung 2022? Nung 2023, nung DepEd Secretary siya. Ilang taon siya noon? Mga 45, 46. Hindi siya marunong gumamit ng laptop. Kaya naman pala yung mga trabaho na kahit chinecheck niya, hindi niya ma-check kasi hindi siya marunong gumamit ng laptop. Lawyer yan ha. Lutang, hindi marunong gumamit ng laptop. Grabe, abogado, hindi marunong gumamit ng laptop. Nakakahiya grabe talaga. Mag-56 na ako pero marunong ako gumamit ng laptop. Nag-Excel pa nga ako Nagpa-PowerPoint pa nga ako Kasi di ba nagtuturo ako dati, 8 years akong nagturo. 8 years. Pagkatapos ko magturo, ayoko na magturo kasi medyo na ako sa mga bata. Nag-call center ako. Call center. 2 yung computer namin. 2. Kasi habang nagtitake ka ng calls, nag-navigate ka sa computer mo, 2 computer yan. Mag-navigate ka ng mga products. Halimbawa, kasi yung ko dati, United Healthcare, tapos merong AT&T. Yun yung mga accounts ko dati sa call center, AT&T, United Healthcare, meron din akong Capital One, Auto Finance, no? So, mag-ano ka dyan, may computer mo, 2. Habang yung headphone mo dito, nagtitake ka ng calls, nagsasalita ka, tapos nag-navigate ka sa computer. 56 na ako. Marunong ako mag-laptop, marunong ako mag-computer, marunong ako mag-Excel, marunong ako mag-navigate, iba-ibang mga website. Saan yan? Samantalang siya, nasa 40s lang si Sara Duterte. Tapos lawyer. Paano siya naging lawyer? Hindi siya marunong mag-laptop. My God! Anong klase yan? Dugot ng napaka-bobo. Napaka-bobo naman niya. Lawyer, ganyan ka-bobo. My God! Bobo. Sabi ni Jonah Banks, ang yabang mo, Day. Hindi po ako mayabang. Inaano ko lang po, yung kayabangan ng Vice Presidente. Kasi ang yabang niya Biruin mo ha. Inaano niya ang trabaho ni General Torre pang 1980s daw. Dapat daw mag-leverage. Ang sinasabi ko, talaga, siya pang nagsabing dapat mag-leverage. Hindi nga marunong gumamit ng laptop. Bago ka magsabing mag-leverage, si General Torre, pag-aralan mo munang gumamit ng laptop, mag-leverage ka muna. At ayusin mo muna yung trabaho mo. Dahil hindi mo nga naayos ang DepEd. Binigyan ka ng DepEd, hindi mo nga naayos. Sabi mo pa if you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. Pero anong nangyari? Na-solve mo ba? Hindi. Lalong dumami ang problema sa DepEd na kagagawan mo. Kaya, bago ka magsalita, bago ka magpuna sa trabaho ng iba, tingin-tingin ka muna sa salamin. Nagawa mo ba ang trabaho mo as DepEd Secretary?